Radyo Totoo, 12.2 sa inyong mga talapitan. Magbibigay ng balita sa kalagayan ng bayan. Itatampok ang mga usapin na kinakailangang malaman ng bawat mamamayan. Tapat at walang kinikilingan. Magandang araw, Pilipinas! Ang oras natin ngayon ay 31 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Araw ng Huwebes, ika-30 ng Nobyembre, taong 2023. Ito ang inyong tagapagbantay, Magnifico Villarosa. At ang inyong kaagapay, Misha Pangilinan. Ito ang inyong umagahan kasama ang Radyo Totoo 12.2. Breaking news. The safety and well-being of our citizens is my top priority, and I will not rest until they are safely back home. Yan ang mga salita ng Presidenteng Ferdinand Marcos Jr. matapos ang siya ay hindi tumuloy sa kanyang paglipat tungo sa Dubai. Kinansela ng Presidente ang kanyang pagdalo sa ika-28 Conference of the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change sa Dubai upang tutukan ng pansin ang paglaya ng 17 Pinoy na marinong hostage ng Houthi rebel group sa Red Sea. Narito si Angelina Mendoza para alamin pa ang mga detalye ng naturing balita. Inangkin ng mga rebeldeng Houthi ang cargo ship na may kinalaman sa Israel, ang Galaxy Leader, at binihag ang mga crew members nito noong nakaraang November 20. Ang sasakyang ito na pagmimari ng isang grupo ng Hapon at may bandila ng Bahamas ay kinuha bilang tugon sa tunggalian ng Israel sa Palestinian militant group na Hamas. Sa kasamang palad, may 17 Pilipino ang kabilang sa mga manggagawang naglalayag sa batong ito. Bilang tugon, ang Pangulo ay ngayong umaaksyon upang matulungan ang mga Pilipinong nadawit sa naturang hidwaan. Imbes na tumuloy sa kanyang trip papunta Dubai, kinansela niya ang kanyang flight 1 oras bago ito. Sabi niya sa kanyang post sa social platform na X o dating Twitter, "In light of the important developments in the hostage situation involving 17 Filipino seafarers in the Red Sea, I have made the decision not to attend COP28 in Dubai tomorrow." Dagdag pa niya, "Today, I'll be convening a meeting to facilitate the dispatch of a high-level delegation to Tehran, Iran, with the aim of providing necessary assistance to our seafarers." Ang pagdalaw ng Pangulo sa Dubai ay sa kanyaya ni United Arab Emirates Ambassador Mohammed Ubaid Salim Al-Khatam Al-Zabi. Nagtatahan ng President ng kinatawan ng UAE upang umattend sa COP28 habang sila ay nasa isang courtesy call noong Hunyo sa Malacanang. Ayon kay Marcos, pinagkatiwalaan na niya ang Department of Environment and Natural Resources Secretary na si Maria Antonia Yulo Lizaga upang kinatawan niya sa COP28 delegation. Iyon lamang mula dito sa Malacanang. Balik sa inyo, Radyo Totoo. Maraming salamat, Angelina. Nakakalungkot naman. Kawawa talaga ang mga kapatid nating seafarers. Kumakayod hindi lang sa banta ng rumaragasang tubig, pati na rin sa mga terorista. Oo. Tapos, nabansagan pa mga simanloloko. Tama ka dyan. Sa kabilang dako, Department of Justice may ginagawa ng estratehiya para sa jail congestion ng bansa. Nandito si Marjorie Santos live sa kanyang Quezon City Male Dormitories upang magulat sa naturang mga balita. Thank you, Mami. Pahayag ng DOJ na may ginagawa na umano silang estratehiya para matugunan ang jail congestion sa Pilipinas. Ayon kay Department of Justice spokesperson Miko Clavano, 70% ng Bureau of File Management and Penology Detention Facilities ay overcrowded kung saan ang average congestion rate ay nasa 286 sa mga pasilidad na ito. Ang Quezon City Male Dormitory ang may pinakamataas na congestion rate na nasa 1,330%. Ilan sa mga paraan ang tinitignan nila ay ang pagbawas sa jail admissions at paramihin ang pinapalaya sa pamamagitan ng legal na paraan at palawigin pa ang kapasidad ng jail facility. Sinabi ng DOJ na nasa 1,000 preso ang i-recommend ng pabigyan ng presidential pardon ang executive clemency ngayong holiday season. Sa kabuuan, 74,590 na persons deprived of liberty na ang pinalaya mula sa mga facility na pinapatakbo ng BJMP simula Enero hanggang Oktubre ngayong taon. Tatalakayin ang mga ilan pang estratehiya para sa sitwasyong ito sa gagawing National Jail Decongestion Summit sa Manila sa December 6 at 7. Iyon lamang mula dito sa Quezon City,
Live. Balik sa inyo, Radyo Totoo. Maraming salamat, Marjorie. Time check. It's 6:53 in the morning. Hatid ng CSNB in the threshold of blending Christian and corporate perspective into one that is uniquely CSNB. DepEd accredited. School ID number 400772. Hi, we're Ben and 10. In every gig, we as well as our team need to stay fresh para maging kahanga-hanga sa harap ng mga tagahanga. For this use to pick, the picks that fix your teeth. 9 out of 11 dentists recommend this product. Ito ay equipped with maximum fluoride protection and can remove up to 15 years of stains when users brush twice daily for 2 weeks. Ito ay tsak na may waga, wag lang mawawala sa araw-araw. This segment is brought to you by Toothpicks Toothpaste, gawa ng AGH Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AGH. Naku, ang daming kaganapan ngayon sa bansa. Parang gusto ko na lamang magbakasyon sa Baguio o kaya sa Batanes. Pero ano nga ba ang magiging weather ngayong paparating na weekend? Ito na nga partner, o para sa inyong kaalaman at sa lahat, ito ang weather forecast natin for today's video. Ito si CJ Recta para iulat kung ano may ihip ng hangin. Weather News. Para sa mga taga-Cagayan, Isabela at Caraga, mag-ingat sa ulan at pagkidlat at pagkulog, flash floods at landslide, posibleng maranasan dahil sa scattered rains. Sa Batanes at Babuyan Island, northeast monsoon magdudulot ng maulan na panahon. Alerto sa posibleng flash floods at landslide. Ilocos Region, Cordillera at iba pang bahagi ng Cagayan Valley. Asahan ang isoladong light rain, walang malaking epekto, pero mag-ingat pa rin. Metro Manila, buong bansa. Maganda sa isolated thunderstorm at rain. Posibleng magdulot ito ng flash floods kaya't maging handa sa pag-akyat ng bundok. Ito ang inyong weather update with yours truly, ang tunay na kaagapay sa bawat panahon. Magmukmuk ka na dyan, kapatid. Mukhang hindi ka makakapag-late night walks. It's giving mahamog-amog vibes. Highs! Baka naman may magpayong sa akin bigla doon, di mo sure. Baka nandun pa lang forever ko. Baklang to, ikaw makakahanap. Iyak ka na lang, Katniel nga naghiwalay eh. Yaw nga pala! Ang minamahal na celebrity couple sa Pilipinas, kilala bilang Katniel, opisyal na nag-anunsyo ng kanilang paghihiwalay na nagtatapos sa kanilang ikalabing isang taong relasyon. Paano na ang The House of Us? Narito si Venice Marquez para mag-ulat tungkol sa paghiwalay ng iconic na tambalan. Entertainment, Chika! Salamat! Salamat din siya sa all not off scale nilang pagsasama. Nakuha ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla ang puso ng marami sa kanilang matatag na kwentong pag-ibig na naging dahilan ng pagiging sikat na tandem sa industriya ng entertainment. Si Catherine Bernardo ang nagsalita tungkol sa kanilang hiwalayan at sa kanyang Instagram account. Kinilala at biniligan ng mga pagsubok na kanilang pagkanat sa loob ng 11 taon nilang relasyon. Nagpahayag siya ng pasasalamat sa hindi nagbagong suporta habang pinapaalala na ang kanilang love story ay nagsimula at natatapos ng may respeto. Ang kanilang desisyon na maghiwalay ay nagdulot ng malaking interes sa mga fans dahil sila ay naging simbolo ng matibay na pagsasamahan. Samantala sa kanyang Instagram post, ang aktor na si Daniel Padilla ay nagsaad ng kanyang pasasalamat sa kanilang pagmamahalan at sa mga sumuporta rin sa kanilang relasyon. Pinagdarasal ng binata ang pag-grow at pagbili ng pareho ni Catherine sa kanilang paghiwalay. Iyon lamang, balik sa inyo, Radyo Totoo. Maraming salamat, Venice. O Magni, baka sa'yo na yan na ako tanging magiging partner mo sa talambuhay mo. Ayoko pero ayokong mag-pass away ng mag-isa.
Eh di wag, bahala ka. Ay, speaking of, ang world's saddest elephant na nasa pangangalaga ng Manila Zoo ay pumanaw na. Ayon sa PETA UK, binansagang saddest elephant si Mali sapagkat siya ay nakaranas ng matinding confinement, loneliness, boredom, at isolation sa mga taon niya sa zoo. Ang pumanaw na si Vishwa Mali, ang tanging elepante sa Pilipinas, ay tinamaan ng congestive heart failure. Ayon sa pahayag sa isang espesyalista nitong Miyerkules. Kaya't narito si Thomas Marquez upang magbalita. Salamat, Maggie. So, ayon kay Dr. Chick Domingo, ang punong veteranado ng Manila Zoo, sa isang news conference na bukod dito, may mga lessons din sa atay at meron siyang bahagyang namamagang bato na natagpuan sa kanyang necropsy. Ang mga tagapangalaga ni Mali ang kanyang pagkabalisa noong Biyernes at nawalan siya ng ganang kumain sa mga sunod na araw. May ulat din Domingo na lumaki ang mga pupils ni Mali na alas 11 ng umaga. 4 na oras pagkatapos, nahihirapan itong huminga at tuluyan na sa bakol ng buhay. Kung lamang mula dito sa Manila Zoo, balik sa'yo, magbibilo. Ay, naku, kawawa naman. Oo, super. Sumalangat nawa ang kaluluwa ng Yumao. Sana'y masaya na siya kung nasaan man siya ngayon. At ikaw, minamahal na nakikinig. Kung nasaan ka man ngayon, ikay may chance ang maging masaya dahil sa handog naming pamasko. Yes! That's right, partner! Dahil 25 days na lamang bago magpasko at laganap na ang mga paghahanap ng mga monito at monita at pang-OOTD sa Christmas party ng bawat isa. Kaya't ang Radyo Totoo ay may munting handog para sa mga tunay at tapat nitong listeners. Kami ay tatawag ng random followers sa aming Facebook page. Magkakaroon lamang kami ng maliit na survey at kayo ay makakatanggap ng mga totohanang papremyo na 10,000 pesos. Simpleng-simple lang ang magiging mechanics. Kami ay iriringka ng 3 beses at kapag ikay hindi sumagot, next follower na po tayo. Okay, so without further ado, let's start! This is our segment called Christmas Present. Okay, first ay ang follower natin na si Miss Kathy K. Kiko. Okay, mukhang wala. Okay, let's try ulit, partner. Ay! Hello? Danny? Ay, hello, anak? Anak ng patay, nasan ka na? Sabi ko bumili ka ng bareta, bumantot na yung damit, sa kakabago sa tubig, asa ka na ha? Sabi ko diyan ka lang kalamang berting, bumili ng sabon, umuwit ka na at makakatikit ka talaga sa akin. Hello po, ma'am. Hindi po ito si Danny. Magsasurvey lang po sana. Hello? Ikaw ba? Ano ba yung survey na yan? Dalang mga takot maglalakad para bumili ng sabon sa amin. Lintik na asawa yan, sa ginhawa ng kasama, sa hirap, wala na. Gamunta ka itong labahin ko, puro brief na nga lang niya alas, wala pang ang bag. Ay, Mrs. Matanong-tanong lang po. Ano pong radio station ang pinakinggan ninyo? Ano ba ba? Radyo Totoo. Ala, tinatanong pa ba yan? Ganun po ba, Mrs.? Meron po... hello po, ma'am. Hello po, Miss Cathy. Nako, mukhang binabana ni Miss Kathy. Okay, pasensya na po sa tagal, dear listeners. Muli na lamang po namin kukontakin si Mrs. Kathy K. Kiko for some other time. At iyon, dito na po nagtatapos ang ating umaga kasama ang isa't isa sa aming programa. Sin ng impormasyon, inyong halik ng katotohanan. Kami ang Radyo Totoo, inyong naging kasama sa paghahatid ng mga impormasyong may saysay ang bawat tono, tapat at walang kinikilingan. Sa ngalan ng aming istasyon, kami po ay nagpapaalam na. Ito ang DZAGH Radyo Totoo 12.2. Maraming salamat at magandang umaga, Pilipinas!